Magandang gabi po sa lahat. Laganap na po ang dilim sa Nayon, Barangay Alupay, Bayan ng Sampaloc, Lalawigan ng Quezon. Kanina po, sumikat yung buwan, nagpakita. Ngayon po, nagtago naman. Baka maya-maya po, magpapakita naman. Narito po ako sa Amaka at gagawa po tayo ng content para po sa inyong lahat. Iyan po ang larawan ng Amaka sa gabing ito. Para maging maliwanag po, gumamit po ako ng solar light. Yan. Yan po yan. Isa pa pong solar light. At ang aking pong kasama ay si Choco. Choco! Yan po. Choco! Yan. Yan po ang aking kasama dito sa Amaka. Ang papaksain ko po ay ang tungkol sa laway. Saliva for what? Ano ba ang laway? At nung sinasabi po nung unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang ating mga ninuno, ang paraan ng panggagamot ayon daw pong ginagamitan ng laway. Gaano ba kabisa ng laway? Ano-ano ba ang mga kwento tungkol sa laway? Noong unang panahon po, ang ginagamit na panggagamot, isa sa mga paraan ay ang paggamit ng laway. Sa mga nakaraan pong content ko, ay pinaksa ko si Biba. Kapag kayo po ay nabalian o napilayan, si Biba po ang takbuhan sa Nayon. Yan po, nagpakita pong muli ang buwan. Yan pong nakikita ninyo. Parang tinatanglawan tayo sa ginagawa nating content. Yan pong si Biba, ang paraan ng kanyang panggagamot ay yung tatapalan ka sa bahagi na ikaw ay nabalian o napilayan. Una pong hihingin sa iyo yung x-ray para makita kung alin bahagi ang nabalian, napilayan, at doon niya itatapal ang kanyang panapal. Subalit bago po niya tapalan, ay lalawayan niya yon na may kasamang hihip o bulong. At sa kanya pong paraan ng panggagamot, ay marami po ang gumagaling. Kaya po, dinadayo naman siya hindi lamang ng mga taga rito sa amin, kundi sa iba't ibang lugar pa. Yan po ang magandang buwan. Dito po sa amin, sa bayan namin, bayan ng Sampaloc, Lalawigan ng Quezon, ay meron po dito na si Titat.
nung nabubuhay pa po siya, basta makita po siya ng mga tao, pera balis, titat, pera usog, pahiran mo ng laway, at ang mga nababalis po o nausog, hindi malaman ang gagawin, namimilipit po sa sakit. Pero kapag napahiran ng laway, ay bigla pong nawawala ang pananakit. Matapos na mapahiran ng laway. At yan po ang isang kwento tungkol sa laway. Nung ako po ay maliit pa, bata pa, ay napuwing po ako. Hindi po matanggal-tanggal yung pagkapuwing sa akin. Ang sabi po ng aking ina, kumuha ka ng planggana, lagyan mo ng tubig, magmulat ka, mulat mo ng malaki ang iyong mata, at mawawala ang iyong puwing. Subalit anuman po ang gawin kong pagmulat ay hindi matanggal-tanggal. Kaya po dinala ko dito kay Aling Isyang. Si Aling Isyang po ay kilala rito sa amin noon, yung isyang nahihip. Kapag nahihipan po yung iyong mata na napuwing, ay mawawala yung pagkabara sa iyong mata. At kasama po noon ay lalawayan yung talukap ng iyong mata, yung palibot ng kanyang laway. At kaya po yan, nawawala ang pagkapuwing mo. Kapag tayo po ay magbubulang ng karayom, napakahirap po ang magbulang. Para pumasok sa maliit na butas ng karayom, kinakailangan lawayan mo yung sinulid para makapasok. Ang nakikita po ninyo na kulay puti na may malabong sulat, yun po ang aking kodiko. Yan po yung aking mga papaksain ngayon tungkol sa laway. Nung pong maliit pa kami, meron kaming larong taguan. Meron po kaming kalaro, hindi mataya-taya. Kapag siya po ay nakita na, kinakailangan po sa taguan, matouch mo yung iyong kalaro para siya naman ang maging taya. Ang ginagawa po niya para hindi siya matouch, yung kanyang palad, duduraan niya, lalagyan niya ng laway. At sabi niya, sige, lapit. Hindi po kami makalapit dahil sa kanyang laway. Pagka lalapit kami, takbuhan kami. Takot na takot kami sa kanyang laway. Yan po, nagpakita na naman po ang buwan. Yan. Nung ako po ay nagtuturo pa, ay meron akong naging estudyante. Clearance po noon. Para mapirmahan ko yung kanyang clearance, kinakailangan masagutan mo yung module. Hindi po niya makumpleto yung pagsasagot. Ako po maya kinakausap. At habang kinakausap ako, talsik ng talsik yung kanyang laway. Para hindi na ako matalsikan, mayroon akong tinawag na kaeskwelan niya. Tulungan mo nga ito sa pagsasagot. Mabuti na lamang po at tinulungan.
At nang mapirmahan ko na, ay salamat. Hindi na naglalalpit sa akin at hindi na ako natalsikan ng kanyang laway. Yan po ang isa pang kwento tungkol sa laway. Yung pong dito po ay merong nag-ilok, nagtanan. Batang-bata pa po ay binabawi ng kanyang ina. Ang sabi ng mga iba, huwag mo nang bawiin. Ang aso na kinagat ang buto, maaari bang hindi nalawayan? Kaya yun po, isang hindi inaasahan na kasalan ang naganap. Yan po, bumatok si Choco. At kapag tayo po ay nakakakita ng aso na naglalaway, ay umiwas po tayo. Baka po tayo makagat. Ang aso daw po na naglalaway, iyan ay may sakit. At kapag tayo nakagat na yan, ay napakitindi ng kanyang rabies. Kapag naglalaway daw po ang aso, yan ay asong nauulol. At ang isa pa rin po ay yung sawa. Yung pong aking manok na alaga, kay laki-laki na tandang, ay nalulun nung sawa. Kaya lang po, nahuli siya. Hindi siya makaalis. Kasi may tali yung aking tandang. Kaya yun, umaga, inabutan ko ang nasabing sawa. Ngayon po, hindi na namin hinuhuli rito ang sawa sa kayang bayawak. Dahil galing po nila, napakahusay na manghuli ng daga para hindi masira ang mga tanim naming palay malapit dito sa Amaka. At dito po sa isa sa mga paraan, halimbawa po ay may petition. Yung anak mo napapunta halimbawa sa ibang bansa o sa Amerika, para mapatunayan na anak mo nga yan, ay kukunan ka ng laway. Yung po bang tinatawag na DNA. Para malaman kung talagang kayo ay magkadugo. At ang isa pa po na gamit din ng laway, yung po bang nagkakaroon tayo ng sakit sa baga. Kukunan tayo ng laway, isasagawa yung tinatawag na TB culture. At sa pamamagitan ng laway, ay malalaman kung mayroon kang sakit na sa baga. At ang isa pa rin po na kwento tungkol sa laway ay may narinig akong mga sabi-sabi noon na isang baluga, isang aita, o isang dumagat. Kapag tinawag pong dumagat, mga aita na nakatira malapit sa dagat. Doon sila namumuhay. Yung pong nasabing baluga ay nagpunta sa klinika ng nasabing doktor. At sabi ng doktor,
Sa kulay mo na yan, hindi ka tatalaban ng hiringgilya. Marahil po na nasaktan yung baluga sa sinabi ng doktor. Ayan po, na sa pagsasalita ko, na naiiga yung aking laway. Kaya napaubo ako. Ay sabi ng doktor, sa kulay mo na yan, hindi ka tatalaban ng hiringgilya. At marahil nasaktan yung kalooban ng baluga, sinuplahan siya ng laway. At yung pagkakasuplas sa nasabing laway ay tumama sa ilang bahagi ng katawan ng nasabing doktor. At makalipas po ang mga ilang araw, ay nagsusugat po yung katawan ng doktor. Kahit anong gawing gamot, ayaw pong mabahaw. At hinanap po yung gumawa ng paraan upang makita yung baluga, pero hindi na po makita. At lumubha po ng lumubha ang sugat na natalsikan ng laway ng nasabing baluga. Ang baluga po rito tinatawag na Aita, yan, Negrito, yan. At yun po ang naging sanhi ng kamatayan. Sinasabing yun ang naging sanhi ng kamatayan ng nasabing manggagamot. Meron din po tayong sinasabi na labi sa labi. Ay meron po namang sinasabi rin na laway sa laway. Ang isa raw po na magandang maipakita mo ang pagmamahal mo sa isa't isa ay yung pagkagising ninyo na magkapartner, na nagmamahalan, ay magkaroon kayo ng tinatawag na pagdampi sa mga labi at ipalasap at ipadama ang panis na laway na nabuo sa magdamag. Kung labi sa labi, laway sa laway. Sinasabi sa mga pag-aaral na medikal, maganda daw naman po yung malasap mo ang laway na panis. Dahil nga po gabi na ngayon, mamaya, matutulog na po tayo. At sana po sa ating pagtulog ay hindi po tayo maglaway. At yung pumpunda ng ating unan ay hindi makayatan ng panis na laway. Yan po ang mga kwento na may kinalaman sa laway. At ang masasabi ko po sa inyo, maayos na pagtulog sa gabing ito. Salamat po sa gabing ito. At ako po ay naglalaway na matikman ang masarap na gatas na inyong nakikita. Salamat po sa araw na ito. At minsan pa po nating tingnan ang kagandahan ng buwan na waring tinatanglawan ako ngayon dito sa Amaka. Salamat po.